Hindi ko na rin talaga nakikita na nagbebenta si Wamos at si Antoinette dun sa kanilang skincare brand. Bakit kaya? Ano kaya yung nangyari? Sa mga hindi nakakakilala, Wamos and Antoinette are content creators na nagsimula during pandemic. Sobrang lumakas sila sa social media na kung saan dumami talaga yung followers nila. Habang lumalaki yung followers nila sa social media, nakapag-start sila ng own skincare brand. At sa totoo lang, may advantage talaga si Wamos at Antoinette. Bakit? Meron kasi silang audience, may nabuo na silang isang malaking community. Ang dami na nilang followers, malaki na rin yung reach nila all over the Philippines, at isa na rin silang influencer kasi they were able to influence a lot of people sa kanilang mga ginagawa. But the truth is, hindi naman nakasalalay lang sa audience mo or sa community mo yung pagpapatakbo ng negosyo mo. Dahil marami pong challenges para magpatakbo ng isang negosyo. And these are just some that you have to consider in running a business. Marketing, sales, branding, finance, accounting, HR, technology, and of course, isa sa mga dahilan kung bakit hindi lahat nagsiscale ang business ay dahil hindi maayos yung operations. Part na ng operations yung sistema. And here's the thing, hindi po madali makakuha ng isang customer para bumili ng isang produkto at para itong customer na to ay paulit-ulit na bumili dun sa skincare brand mo or sa kahit na anong negosyo. May proseso po from this hanggang dito at dito hanggang dito. Now, paano ba ito pwedeng gawin para dun sa mga gustong magsimula ng negosyo? First, you have to know how to generate your leads. Anong ibig sabihin ng leads? Ito yung mga possible na cold customers mo, mga hindi mo kilala. And usually, nakukuha mo ito sila through your organic contents. And of course, yung pinakauso ngayon through affiliate marketing, paid ads sa mga taong merong budget for ads, and through influencer marketing. And once na nakuha mo na itong mga leads mo sa kahit na anong paraan, itong mga leads mo na to, kailangan mo ito mapakonvert or mapabili ng produkto mo. So, paano mo sila mapapabili ng produkto mo? Una sa lahat, kailangan mo i-optimize yung website mo kung may website ka. Kung wala ka naman website at meron ka lang e-commerce platforms like TikTok Shop for example, kailangan mo rin ito ayusin. Aside doon is kailangan meron kang social proof. Ito na yung mga feedback, mga videos na binibigay ng mga customers mo. Now, kapag napabili mo na yung customer mo ng isang produkto mo or kahit ilan pa yan, don't stop doon. Bakit? Ang goal mo naman ngayon is paano mapabili ulit yung customer na yon. So, dito mag-offer ka na ng mga loyalty program or rewards o kaya bundle offers na pwede mo gawin doon sa produkto mo. Madali para sa mga tao ang makakuha ng new customers, pero ang pinakamahirap ay kung paano itong mga customers na to pabalik-balikin dun sa brand mo. Kaya maraming mga skincare brands, sa una lang talaga sila malakas. Puro hype, puro doon lang talaga sa influencers, sa affiliates, then wala nang mga repeat buyers. And the truth is, nahihirapan talaga sila mag-scale. Kaya siguro kung ako yung nasa sitwasyon ni Wamos at ni Antoinette, I would focus on building my strong team and hiring experts. In that way, silang dalawa ay pwedeng maging content creators lamang. Ipagpatuloy kung ano yung talagang ginagawa nila at kung saan sila mas magaling. Because again, when you build a business, the goal is not to be inside the operation. Because one day, as a founder, you need to have people who will be working for you. With that, your business can work even without you. Pero hindi madali gumawa ng skincare brand or mag-maintain or magpatakbo ng isang kumpanya. So if you wanna learn more about this, kung paano patakbuhin ang isang e-commerce business dito sa Philippines, follow me for more. Bye!